ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at tinuluwalhati, pinasasalamatan, dinadakila, sinasamba ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. Pangalan higit sa lahat ng pangalan, O Diyos. Ano pat ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa, sa iyo ay maninitluhod. At magsasabing ikaw ang Panginoon at ang aming Diyos. Sa gabing ito'y kami lumalapit, dumudulog sa iyo, Panginoon, at umaasang ikaw ay mangungusap sa amin. Gamitin mo ang lingkod mo mightily, boldly, and powerfully bilang alulod ng iyong pagpapala. Gamitin mo, Panginoon, ang mga awit at punuin ang kalwalatian ng lugar na ito. Ang minsan ating pagsasalunan, nawa po ito'y tumimo sa bawat puso, maghatid ang kaliwanagan sa lahat ng mga nadiring land. At sundan mo po ito ng iyong tanda, himala at kababalaghan. Pagaling niyo po ang lahat ng may sakit sa pangalan ni Jesus, at ikaw ang solusyon ng lahat ng mga problema. Ama, maraming salamat itong aming samot na langin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At ipurihin ang Panginoon. In my heart.
And the Holy Spirit is now in our heart. Sabi ng 1 Corinthians 3 verse 16, your body is the temple of the Holy Spirit. Ang ating katawan, sa puso natin yun, ay yun ang templo, tahanan ng Espiritu Santo. Kaya, andyan na sa puso natin. Yung ibang tao sabi, wala kang puso. Okay. Sabi po ng John chapter 15, is our Sunday Gospel, John 15 verse 9 to 17. Ito ang wika ng kanyang salita. Kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko, at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hiniram ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ito ang utos ko sa inyo. Magmahalan kayo. Sabihin mo sa iyong katabi, magmahalan tayo. Akapin ang katabi. Ayan. Purihin po natin, palagpakan natin ang Diyos. Itaas po natin ang ating mga prayer request. May prayer request ba kayo? Ang prayer request po ay manifestation of your faith. No? Kung may pananampalataya sa Diyos, umaasa tayo sa Kanya at hihingi tayo sa Kanya. Kaya po itaas nyo na po ang inyong prayer request. Ayan. Inutos sa atin yan, ha? Ako'y tagasunod lang. Unahin daw yan. Okay, handa na kayo? Sabi ng Panginoon, ako ang unang umibig. Ayan. Alam niyo ba itong awit ko? Ikaw ang unang, di ba? Okay, hindi yung masaya. Okay, Ama namin Diyos, pagbasahan ang mga prayer request na ito at laluyan mo ng iyong pagpapala. Paspasan niyo po ito, Panginoon, at inaakit po namin kami lahat ay answered prayer. And Lord, pagpalain mo ang aming mga handog at alay ayon sa iyong pangako, ibabalik mo sa iba't ibang paraan, maaring sa health, maaring sa financial, o maaring sa mga pagkakaisa ng pamilya. We pray, Lord God, in Jesus' name. Amen. Ikaw ang unang umibig, Panginoon, sa amin. Habang pinuhuling na sumasayaw. Ang hindi sumayaw, pangin. Unang umibig, ikaw unang nagmahal. Ikaw ay dahilan
napakagandang presensya ng Diyos. Okay? Pakiramdam mo kasi kanina parang walang sound. Diba? May sound na ba? Okay, pwede na po tayong maupo sa napakagandang presensya ng Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Para mayroon pong hindi sumagot. Ha? So, uulitin ko po kasi sayang po pag hindi kayo sumagot. Baka po ako'y sisihin nyo at umuwi kayong bigo. Okay? Kasi nakita ko po mayroong hindi sumagot sa inyo. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Dahil kayong lahat ay sumagot, answered prayer na kayong lahat. Amen. Ayun, buti lumakas na, ano? Lumakas na yung sanay kasi ako sa malakas, ano? Napakalakas. Okay, our topic, mga kapatid, masyado yata naman lumakas, ano? Masyado yata lumakas. Yan, dito na ako sa baba para may monitor. Yan, para walang monitor dyan. Okay, magandang gabi po. Masarap kasi yung nakaka-daupalad, yung nakikita ko kayo. Alam mo, nasasabik ko ako sapagkat ako'y nakapag-talk dito minsan. I think this is third time, ano? Pang third time na po. Yan. Kaya po, maaga akong nakarating kanina. Okay. At salamat po sapagkat mainit, doon ako nagtulog muna sa sakyan. Doon sa parking Diyos sa baba, sa tabi. At salamat sa Diyos sapagkat tayo nakarating. Alam ko, anniversary nyo nung kahapon yata. Monday po. O, nung Monday. Yan. At akala ko ako naka-assign sa inyo nung Monday. Pero salamat sa Diyos sapagkat si Brother Mending po kasi request sa aming area sa Batangas. At akala ko akong dito. Kaso yung mission order, we need to follow the mission order, no? Kaya po ako ang nag-talk doon sa kanyang request doon sa Tanawan City. Yan. At alam ko po kayong lahat na nandito dahil kayo ay dumating, tiyak na ang pagpapala ng Diyos ay tinanggap nyo na. Yan ba yung kalapak ng nagmamahal sa Diyos? Kapaloon sa ating binasa, mga kapatid kay Kristo, no? Ito yung binasa po natin, sabi ng banal na aklat, there are 3 powerful commands na ibinigay ng Diyos ni Kristo dito po sa gospel na ito. 3 napakahalagang utos para sa ating lahat. At tinitiyak ko na kung ito'y susundin po natin,
Sabi ng Panginoon, yung nagmamahal sa Kanya ay yung tumutupad sa Kanyang mga utos. Kapag hindi po tayo tumutupad sa utos ng Diyos, hindi tayo nagmamahal sa Diyos. Kaya ang sarap po kapag pinagnilayan niyo yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ano po ang goal natin? Bakit tayo ay naisumunod sa kalooban ng Diyos? Wala po akong kausap. Ha? Ano po yung ating goal, pinakamimithi? Bakit ba tayo ay nais makatupad sa kalooban ng Diyos? Ang pinaka-goal po natin is being like Jesus. Ano po? Sabi nga po doon ay living like Jesus. And living like Jesus is to be holy. Because no one is holy except the Lord. No one is righteous except God. Walang banal, walang matuwid kahit isa. At dahil po lahat ay nagkasala, nais ng Diyos na tayo'y sumunod sa pinag-uutos niya para tayo'y magkamit ng kanyang kabanalan at ng kanyang pagiging matuwid. Napakahina. Napakalakas. Yung po'y sinabi ng 1 Peter chapter 1 verse 15. Yamang ang tumawag sa inyo ay banal, magpakabanal kayo. Anuman ang inyong ginagawa. Kasi po, ang langit ay para sa mga banal. Ang langit ay para sa mga nagmimithi. At mangyayari bago ka kunin ni Lord, nandun na yung kabanalan ni Kristo. Yun namang ayaw, tsak na yun sa impyerno. Amen? Kaya napakalaga yung utos ng Panginoon. The first powerful word na sinabi ng Panginoon, mga kapatid kay Kristo, is remain in His love. Manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Bakit po dumating ito roon sa ganong pangungusap ng Panginoon? Bakit po dumating doon sa utos na yun? Nung last Sunday, ang utos ng Diyos, manatili tayo sa puno. Nung last Sunday, ako ang tunay na puno ng ubas. Si Jesus ang tunay na puno. I am the true vine, sabi ni Jesus. Dahil po may faith. Ang faith po doon, yung chosen people, hindi naging tapat kay Kristo. Hindi totoong nagmahal kay Jesus. They will rejected the Lord Jesus Christ, and that is the Israelites. Ang mga Israelita, ang bansang Israel, ang faith vine. At dumating si Kristo, sabi niya, ako ang tunay na puno ng ubas. Pag kayo namimili, sapatos, pipiliin nyo, urig. Pag nabili mo yung fake, mga isang araw lang yun sira na. Made in China. Amen. So, pinipili natin yung urig. Si Kristo, sabi niya, ako ang tunay. At sa panahon ngayon, today or ngayong mga panahon ito na po yung last days, mga kapatid. At alam niyo po, sa huling panahon, sabi ng Matthew chapter 24, lalabas ang mga fake, ang mga false, ang mga bulaan. At ayaw ni Lord na ikaw ay maligaw. Mahina. Ayaw ni Lord na ikaw ay maligaw. Sapagkat ang naliligaw, iba yung dinaraanan, kaya naliligaw. At kapag nadaanan mo yung maling daan, patungo ka sa impyerno noon. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. John 14:6. No one can come to the Father except through me. Wala niya makaparoon sa Ama kung hindi sa pamagitan ko. Kaya dapat manatili tayo sa pag-ibig ni Kristo. Grabe po yung palakpak mo sa Lord. Ang palakpak niya ang kiwat ni stroke yan. Maraming na-stroke kasi hindi nag-circulate yung dugo. Kaya po, biblical yan nasusulat po yan. Baka sabihin nyo naman, hindi nasusulat.
Nasusulat po yun. Saan mababasa? 1 Corinto 6:19. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Ang inyong katawan, kasama ako doon, ay hindi talagang sa atin. Kaya hindi dapat niyang lagyan ng tattoo. Uso kasi ang tattoo. Passion. Yan naman, nabalita ko, yung mga pulis ka, pinapatanggal yung mga tattoo. Kasi maraming organization ngayon nag-aakay para tatuan sila. Your body is not yours. Your body is the temple of God. You must respect your body because it's not yours. Binilihan niya yan ang banal na dugo ni Kristo. Ang ating katawan. Binili ng banal na dugo ni Kristo. In other words, ito'y pag-aari ng Diyos. At ito ang magre-resurrect din pagdating ng panahon. Papalitan yung nabubulok, magre-resurrect, magbabagong buhay tayo at ilalagay tayo sa bagong langit at bagong lupa kung ika'y sumunod sa kanyang kalooban. Kaya niya, yung katawan natin na hindi talagang sa atin, binili na banal na dugo ni Kristo, 1 Corinto 6:19, kaya niya gamitin ninyo upang maparangalan ang Diyos. Kasama yung mga kamay, paa at buong katauhan, gamitin nyo upang maparangalan ang Diyos. Give the best to God. Give the best to God. Amen. Hindi patay-patay. On fire. In your zeal of the Spirit. Kasi pag patay-patay tayo, yun yung iyong faith. You express your faith na sleeping. Sabi ni St. Paul, wake up, O sleepers. Gumising daw yung mga natutulog. Sabi naman nung bumasa, hindi naintindihan, gumising daw yung mga tsinelas. Purihin si Lord. Sleepers. So, bakit po dumating na manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos? Kasi nga po, dumating na ang mga Israelita na siyang talagang chosen people, hindi nagmahal sa Kanya. Hindi siya tinanggap. Inireject siya. Bakit po? Ano ang dahilan? Sabi ron, dahil sila hindi sumasampalataya kay Kristo. Inaayawan nila. Mas ginusto nila, sabi ng John chapter 1, mas inibig nila ang dilim. Kaya ano ang sinamba nila? Idols. Yung mga karatig na bansa na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sinamba nila si Baal, sinamba nila si Astarte, sinamba nila ang mga Diyos-Diyosan. Ipinagpalit nila ang Diyos sa ibang Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, manatili kayo sa aking pag-ibig. Remain in His love. Sabi po ng 1 John 4, verse 7 to 8, God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Alam mo, pag ikaw ay nag-iisa, you cannot express love. Diba? Kung nag-iisa ka, hindi ka ba magmahal kung ikaw lang? Kaya nga sinabi doon sa idiom, no man is an island. Walang taong po pwedeng mag-isa. Amen. That's why God is the Father, Son, and the Holy Spirit. Because God is love. Amen. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya ang ama'y nagmamahal sa anak, ang anak ay nagmamahal sa ama, at ang ama at ang anak ay nagmamahal sa Espiritu na siyang presensya ng Diyos. Because God is love. Kaya nga, ang totoong nagmamahal, yung may Diyos sa kanyang puso. Kapag ikaw ay walang Diyos sa puso mo, baka po yun ay last. Upitan ng laman ang umiiral. Sabi po doon sa aming pag-aaral ng
Ang word na evil ay iba sa word na devil. Ano ang devil? Demonyo. Ano ang evil? Ha? Kasamahan. Ha? Kailan nagiging masama ang tao? Ayun. Ha? Kapag po, kung ano yung kakulangan sa'yo, pag wala ka, there is evil. Ha? Because ang nagpupuno sa tao, tayo nagiging full life kapag ang Diyos na pag-ibig ay nasa sa atin. Grabe. Kaya nga po sabi ni St. Paul, learn to be content. Matutuan niya tayo makontento. Kailan ako kontento ang tao? When God is in you. Kapag ang Diyos ay suma sa atin. Because God is love. Grabe ano? Grabe. Kaya po, hindi tayo makapagmamahal kung wala yung Diyos sa atin. At maaaring kayo nagkaisa, nagkaasawa, pag wala yung pag-ibig, magkakahiwalay kayo. Kasi sabi ng salita ng Diyos, you cannot give what you do not have. Hindi ka magpagbibigay kapag wala ka nun. Paano mo maibibigay yung pag-ibig kung wala naman sa iyo yun? Kaya masarap yung sabi ng Panginoon, Matthew 6:33. Ano sabi ng Matthew 6:33? Ha? Katoliko nga po tayo. Kasi ang mga Katoliko walang alam sa Biblia. Pag mga Protestante, alam na alam yun sinabi. Challenge sa atin yung mga Katoliko. Ibig sabihin, dapat tayo nagbabasa ng Biblia. Alam mo kung bakit? Alam niyo po kung bakit? Ikaw sa baho? Alam niyo po kung bakit? Sabi ni Jesus eh. Sabi ni Propeta Hosea, ang ating bayan ay napapahamak dahil sa kanilang kamamakan. My people are perished and destroyed for their lack of knowledge. Pag wala tayong kaalaman tungkol sa Diyos, kapahamakan natin. Kaya mga bata, pag kayo'y walang alam tungkol sa Diyos, kapahamakan yan. At ang kapahamakan hindi lamang sa kapatayan, kundi maging sa ating future. Amen? Amen. Huh? My people are perished for their lack of knowledge. Bakit lack of knowledge? Kasi we disobey what the Lord said. Ano ba sinabi ni Kristo? Matthew 11 verse 28 and 29. Lumapit kayo sa akin, sabi ni Jesus. Kayong lahat na nandito, lumalapit kayo kay Jesus. That's why you are here. You attend this fellowship because you want to see and you want to feel Jesus. Gusto nyong makita, gusto nyong maranasan ang Panginoon. To be born again is to experience the presence of the Lord, not to transfer in any denomination. To be born again is an experience. Karanasan mo sa Diyos. Dahil pag may karanasan ka sa Diyos, sasabihin mo, uy, salamat sa Diyos, nagbago yung buhay ko. Salamat, Panginoon. Hindi ako naglalasing. Hindi ako nagsusukan. Maria, ano tumama? Binago na rin ni Lord, tapos tumatay naman ang buwete. Ano yung klase yun? Ha? Nagmamahal ba sa Diyos yun? Sabi mo nagmamahal ka sa Diyos, tapos hindi ba naman yung inaasahan mo? Umasa ka sa Diyos. Kung Kristiyano ka, kung mananampalataya ka, nagmamahal ka sa Diyos. Umasa ka sa Kanya. Bakit yun? Sabi ron, kung ang sino mang umiibig sa Kanya, ay tinutupad ang Kanyang mga utos. At kapag tumutupad tayo sa Kanyang mga utos, mananatili ang pag-ibig na yun sa atin at ipagkakaloob niya. Sabi ron sa parte ng ano, ito basahin ko sa inyo. Sabi na rito, dala sinabi ng Panginoon. Sabi na rito, ha? Sa parting huli, sabi niya dito, ha?
Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinila ko kayo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, hingin nyo sa Ama, hindi sa luto. Stand up for Jesus. Mantigang kayo kay Kristo. Si Kristo ang nangako that He will supply all our needs. Si Kristo ang nangako na kapag tayo mananatili sa pag-ibig sa Diyos at ang umiibig sa Diyos ay tumutupad sa kanyang mga utos. Kapag tayo tumutupad sa utos ng Diyos, anumang hingin nyo sa Ama, sa pangalan ni Jesus, ay ibibigay! Hingi tayo ng hingi, hindi naman nananatili sa atin ang Panginoon. Sinabi rin yun last week. Di ba? John 15 verse 7. Sabi nung last week, kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang mga salita ko, eh paano naman mananatili yung mga salita ng Diyos? Hindi naman tayo nagbabasa. Hindi naman tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi pa umaaten sa gawain, paminsan-minsan lang. Paano mananatili yung salita ng Diyos sa atin? O kung dumadalo man, hindi naman nakikinig. Ang iniisip pa yung assignment. Ang iniisip pa, ano kayo tatama bukas? Ay, hindi po yun. Sabi ng Panginoon, kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo, ang mga salita ko, hindi nyo na ang inyong maibigan at ipagkakaloob niya ito sa inyo. Kaya ibig sabihin na manatili sa pag-ibig ng Diyos. Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Kaya lahat na napapagal. Mateo 11:28 and 29. Lumapit kayo sa akin, kayo lahat na napapagal, nabibigatan ng inyong mga pasanin at kayo aking pagpapahingahin. Kasunod na verse 29. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Kaya tayo nandito nag-aaral. Dahil ayaw ng Diyos na maging mangmang tayo lahat. Dahil ang mangmang mapapasapoy ng impyerno, sabi ron, kapahamakan, ignorant. Sabi ni Propeta Hosea, my people are perished, kapahamakan sa impyerno. If you are lack of knowledge, pag sinabi lack of knowledge, ignorant, kamangmangan. Pag tayo mangmang sa salita ng Diyos, akala mo'y patungo ka sa langit, patungo pala sa impyerno. Sino gusto sa langit? Gusto nyo sa langit? Sundin ang mga utos ng Diyos. Sikapin po natin. Hindi naman tayo nagiging ka ng agad eh. Yung nagsisikap. Kasi pag tayo po'y nagsisikap, alam ng Diyos yan. He is omniscient God. Siya po ay Diyos na nalalaman kung ano yung mithiin mo, kung ano yung desire mo. All-knowing. Ha? Alam niya. Alam niya ngayon kung sino yung nakikinig. Alam niya ngayon kung sino yung may inaalagaan numero. Alam niya yan lahat. Walang maililihim sa Panginoon. Ha? Kapag tayo hindi sa Diyos umaasa, hindi tayo nagmamahal at hindi tayo nananatili sa pag-ibig ng Diyos. Dahil ang nagmamahal sa Diyos ay tumutupad sa kanyang mga utos. Kaya pagsikapan po yun. Hindi ko naman po sinasabi ngayon na kayo magkano. Pilitin natin. Sikapin natin. At pag tayo nagsisikap, alam ng Diyos yan, tutulungan kanya. Amen! Tutulungan kanya na makalimutan ang pagtaya sa kung ano-ano mang alok ng mundo. Diba? Parang labsong yan. Ha? Ano sabi sa labsong? Tutulungan kita malimot. Tutulungan ka ng Diyos na malimutan mo ang pagtaya. Tutulungan ka ng Diyos na malimutan yung lahat ng masama na ginagawa natin. Tutulungan ka ng Diyos kung ano yung ginagawa mo hindi tama.
Kasi ang tinitingnan ni Lord, hindi yung ating kasalanan. Ang tinitingnan ng Diyos, yung pagsisikap natin na masunod ang kanyang kalooban. Amen! Ang tinitingnan ni Lord, yung ikay nagsisikap, nadapa ka, tinitingnan ni Lord yung pagbangon mo. Yung pagsisikap, yung desire of your heart to be with Him forever. Sabi niyo, forever. Ulitin niyo. Di ba? Yun ang forever. Yung sasabihin, pinamahal tayo ng Diyos, magpagkailanman. Di ba? Ayun, di ba? Hindi magbabago ang Diyos. Yan, mga kapatid. Ano? Kaya, sikapin po natin yung sinabi ng banal na kasulatan. Doon sa 3 powerful commands ni Lord, unang-una, remain in His love. At paano mananatili tayo sa kanyang pag-ibig kung tumutupad tayo sa kanyang mga utos. At nakikita niya yung pagsisikap natin na sundin ang kanyang kalooban. Ha? Lahat naman po tayo ay mga weak, mahina lahat tayo. Ha? Madalas tayong nakitisod. Madalas tayong nadadapa. Pero ang mahalaga ay nakikita ni Lord na ikay bumabangon. Doon natutuwa sa iyo ang Panginoon. Grabe po yung palakpak mo. Amen po ba? Kung wala pa sa Panginoon, ang dami kong pagkakadapa. Kaya nang ako'y bumangon, sabi ko, Lord, ikaw na po ang humawak sa akin kasi nung ako ang nakahawak sa iyo, nakabitaw ako. Kapag ang binaliktad dati ng dasal, Lord, ikaw na po ang humawak. Eh si San Pedro nakabitaw. Nung hawakan ng Panginoon, mahigpit na itaas, na iligtas, na iahon sa dagat. Pag tayo ay nakahawak sa Diyos, maaari tayo makabitaw. Pero pag ang Diyos ang humawak sa atin, hindi ka na bibitawan magpakailanman. Kaya kayo mga problematic, asthmatic at walang atik, balik na rin ang prayer niyo, Lord. Kayo na po ang humawak sa akin. Alam niyo po, Panginoon ko na pagsisikap. Gusto ko makasunod sa kalooban. Pero hindi ko kaya, Lord. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako, Panginoon. At tutulungan ka niya. Sasabihin sa iyo ng Panginoon, narito ang mga palad ko. Handang dumamay kung kailangan mo. Asahan mo mayroong kang kaibigan, laging tapat sa'yo. Buti pa yung aso nakikinig eh. Tulitin ang Diyos. Diba? Ang Diyos ay laging nag-iimbita sa ating lahat. God is always inviting each and every one of us. Wala pong break time. Ha? Kaya wag tayo makakalimutan, Diyos handa lagi. He is always able and available to help you. Amen. Ha? Huwag mong kalilimutan, mahal ka niya. Amen. Mahal. Mahal tayo ng Diyos. Amen. Hindi tayo tinitingnan, hindi na tinitingnan yung kasalanan na gagawa natin. Tinitingnan niya dahil mahal ka niya yung pagsisikap mong bumangon ka. Amen. Kaya yun po, yung pananatili sa pag-ibig ng Diyos. Pangalawa po, na powerful command ni Lord. Sabi po rito ay, keep His command. Keep it in your heart. Parang si Mama Mary, diba? Ano ang sinabi? Ang lahat ng sinabi ng kanyang anak na si Jesus ay tinresure niya sa kanyang puso.
Iningatan ni Mama Mary ang lahat ng mga pang-uusap at salita ng kanyang bugtong na anak. Kapag ating ginawang treasure yung Word of God sa puso natin, hindi ka magkukunan. Because the Word of God is alive, powerful, and active. Hebrews chapter 4 verse 12. Ang salita ng Diyos buhay. Ang salita ng Diyos mabisa. Ang salita ng Diyos nagpapagaling. Ang salita po ng Diyos ay very effective na maintenance. Daig yan ang lusartan. Purihin si Lord. Sipin mo, sino nag-maintain ang buhay nyo? Gamot na gawa ng tao? My maintenance is the Word of God. Pag ang salita po ng Diyos ang nag-maintain sa buhay mo, always remember John chapter 1 verse 1. Jesus in the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God! At ang salita ay Diyos! Kaya sabi ng Biblia, sa isang salita lamang na pahatid sa ating lahat, gagaling kang may sakit ka. Sa isang salita lang. Sa isang salita lang na iuwi nyo ngayong gabi ito, kayamanan yun. You treasure it in your heart. At pag tinrasyon nyo ang salita ng Diyos na makapangyarihan, mga kapatid ko, yan ang umpisa. Yan ang binig na dadaloy at mamumunga sa buhay mo at mag-aangat sa kalagayan ng iyong buhay. Dati po ako, squatter. Dati po ako walang bahay. Dati po ako nadapa. No, ako po ay laging nanonood ng gold show. Pagkatapos ako ay dinala sa isang poltera dinala kami sa isang lumang bahay. Pagkatapos sabi doon, daw sa third floor, mayroon daw live na panunurin kami. Yung pala, bawat sa second floor, mayroong mga kwarto, yung pala kami ang pukunan ng camera. At yung pala yung sinasabi, DVD. Di ba bumibili ka doon dati? Ay, di ba? Ngayon, kung napanood nyo man ako nun, hindi pa naman ako ganito ang itsura nun. Di pa pa ang itsura ko nun. Kaya pinagsisihan ko na yung sa Lord. Kasi innocent ako. Hindi ko po alam yan. Kasi kala ko ng province doon ng innocent ako. Kaya lang, siyempre yung last of the flesh, pita ng laman ang umiiral sa akin. Ha? Alipin ng pita ng laman. Ha? Diba, Galatians 5, verse 19, pita ng laman, the lust of the flesh. Pangalo niya, kalimarimahan na pamumuhay, kahalayan, pangkukulang, pagkapuot, pagkagalit, panilugo, kasakiman, pagkakabahabahagi, kampi-kampi, pagkainggi, paglalasing, walang talo sa pagsasaya, iba pang tulad noon, kagaya ng shabu at sigarilyo. Hindi niya may kakailan ang pita ng laman. Pinangmalitin sa akin, doon ako nadadapa lagi nun. Hindi may kakaila ang gawa ng laman. Pangangalon niya. Yung may asawa na pumapatol pa at nanliligaw pa, nakikiapit siya, hindi naman niya asawa. Kalimalimaring na pamumuhay. Ano ba ang kalimalimaring? Yung bang ikaw ay lalaki, gusto mong maging babae. Nakikiapid ka sa kapwa mo lalaki, nakikiapid ka sa kapwa mo babae. Napakalaking kasalanan. Yung lilikha ka ng Diyos na ikay lalaki, gusto mo maging babae, kinakalaban mo si Lord. Kinakalaban mo si Lord. Kasi hindi ka nagmamahal sa kanya. Naalipin po ako ng pita ng laman. Ha? Hindi po yung sinasabi ko na homosexuality, hindi po yun. Yung lust of the flesh, kamunduhan na ginagawa ko, ako pinangalo niya rin. Sinikap ko lang na huwag ako magkaanak sa labas.
Pero tingnan niyo po, ano ang naging buwan ng kasalanan ko? Nagkasakit ako sa puso, enlargement of the heart, nagkaroon ako ng rheumatic heart disease. Kala ko ang rayuma nasa tuhod lang. Yung pala puso nagkakarayuma rin, rheumatic heart disease. Pagkatapos yung 4 na ugat ko may bara. Paano naman ang pera ko? Wala naman ako, squatter lang ako. Yung kinikita ko rin, pinag-beer house namin. Pinapanood ng mga live show. Kamunduhan yung aking buhay. Kaya nagkasakit ako nun. Sakit sa puso, hepatitis, may ispat sa baga, may ulcer. Ang dami sakit. Wala na akong magawa. Nangayayat ako para si Panito. Pero thank God, nung marinig ko yung tinig ni Lord sa DWXI, yung Matthew 11:28, kinabukasan pumunta agad ako. Yan yung po kay buti ng Panginoon. Ano yung pagpapagamot ko? Wala na akong pera, squatter ako, wala akong perang hawak na ganyan. Pero tingnan niyo po, pag sa Diyos tayo lumapit, pag sa Diyos tayo lumapit, ano sinisigaw ng dati nating teacher noon? Kapag sa Diyos tayo lumapit, ang mga walang pera ay magkakapera! Ang mga walang bahay, magkakabahay! Ang mga walang sakyan, magkakasakyan! Ang mga walang asawa, magkakasawa! Ang mga walang anak, magkakanak! Nasa langit na siya ngayon. Si Brother Dante, di ba? Kaya totoo, if you have faith in God. Sabi na parang nakasulatan, yung pangalawang commandments niya, ano yung pangalawang utos niya? Keep His commandments. Manatili tayo sa kanyang mga utos, ating ingatan, ating sundin ang mga utos ng Diyos. At dahil sinunod ko po yung ano tinan mo, after po tanggapin ko si Kristo, sinabuhay ang salita ng Diyos, lahat ng sakit ko'y pinagaling ng Panginoon. Lahat po. Yung dating Panito, ito malusog na uli. Mga kapatid ko, at alam niyo po, ako po magsi-70 na. Pero sabi ng iba, Brother Rex, ang bata mo pa, para kang 37 years old na. Sabi ko, kapag nasa sa atin ang Panginoon, mananatili kang bata. Magpakain. Amen? Yung po, at mula po na sundin ko yung salita ng Diyos, keep my commandment, sabi ng mga nakasulatan. Yung dating squatter, binigyan ng bahay. Yung dating walang asawa, binigyan ng asawa. Binigyan kami ng condominium. Binigyan na naman kami ng bagong bahay sa multinational buildings. At yung asawa ko ngayon, si Luisa, nasa London ngayon. Papasyal-pasyal na lang. At mula noon hanggang ngayon, 25 countries ang aking napuntahanan. Bakit? Dahil pag nanatili tayong tapat, iningatan sa ating puso ang kanyang salita at isinabuhay ito, ang mga pangako ng Diyos magaganap sa buhay. Mangyayari! Amen! Yung dating pasabit-sabit o binigyan ng sasakyan. Pasabi naman, God is a supplier of everything. God will supply all our needs, sabi ng Biblia. And remember, El Shaddai, it means God who is more than enough. Ang Diyos natin ay higit sa sapat. Kung totoo ang pananampalataya natin 100%, ang pananampalataya natin, oo nga maaari, tulad ko nun, ang pananampalataya ko wala pa sa 50%. Ang pananampalataya ko noon, siguro dumating ang 100% nung nandun na sa mid ng aking paglilingkod. Kasi po ako ngayon 39 years na nagsiserve kay Lord. Mula na 1986. Pero tingnan niyo po, binigo ba ako ng Panginoon? Hindi. Kasi kung tapat tayo, iba sabi ng Panginoon, ang nananatiling tapat hanggang wakas ang siyang ililigtas ng Panginoon.
ililigtas hindi lamang ang kaluluwa natin, ililigtas ka sa kahirapan, ililigtas ka sa sakit at karamdaman, ililigtas ka sa lahat ng gawa ng kaaway. Amen? And finally, ano na pala? Finally na huwag nakakanta. Finally. Kasi 15 minutes na lang. 15 minutes na lang pala. And finally, sabi ni Kong Michael, huwag na tayo maglalay. Sabi ko sa meeting namin. Kasi tinuturuan daw natin ang mga tao huwag nang dumalo. Kaya po pwedeng niyang i-record niyo lang. Tulad ko naka-record lang yan. Mamaya ko pa yung gabi bago matulog saka i-upload. Late upload. Kasi niya, pag naka-live, hindi na pupunta yung mga tao sa venue. Okay. So finally, gusto na umuwi? Ha? Sabi ng Bible, finally, love one another. Ganda nung sabi ng Panginoon, keep His command in order that the joy of the Lord may complete. Yung kagalakan ng Diyos ay makumpleto sa iyong buhay. Kapag hindi natin iniingatan at tinutupad ang mga utos ng Panginoon, hindi kumpleto yung kagalakang mula kay Kristo. Hindi magiging ganap yung joy sa puso mo. Kaya mahalaga yung sabi ng banal na kasulatan, keep His command in order that my joy be complete. Amen. And finally, sabi ron, love one another. Bakit sinabi ng Panginoon, mag-ibigan kayo? Ha? Bakit sinabi ng Panginoon, mag-ibigan kayo? Kasi hindi niya sinabing mag-away kayo. Diba? Sabi ng Panginoon, love one another in order that they may bear lasting fruit upang mamunga at manatili ang bunga sa atin. Ay, maraming Kristiyano walang bunga, mabunganga. Mga Kristiyadong mabunganga o kaya Kristiyanong mabungga ang buhay pero kulang. Mabungga. Pupunta lang ng simbahan para papunta ng swimming suit ang suot. Ano? Natutuwa ako kanina sa broadcast ng mga gospel choir. Sabi rin ng mga tao, uy, mag-akay naman kayo ng kaluluwa. Kaya ba nag-akay ng kaluluwa? Sabi naman, nakakatakot naman pag kaluluwa yung ano. Nakakatakot. Mga kaluluwa, dito, parang sa cemetery tayo. Mga kaluluwa. No? Sabi naman ng isa, bakit naman yung mga, pag ang babae, napunta ng simbahan at sa kanyang ano, nagagalit yung mga magulang nyo. Kung sabi nyo sa babae, sa kanyang anak, uy, ano ba yung suot mo? Kita na ang kaluluwa mo yan. Pag ang babae nagsuot na hindi tama, kita na ang kaluluwa mo. Diba? Kaya dapat po, maayos. Love one another. At ang pag-ibig sa bawat isa, pag pinagsasabihan mo yung kapatid mo, kahit magalit sa'yo, kung mahal mo ang kapatid mo, nakita mo nagkakasala, pagsabihan mo! Amen. Amen? Hindi pa tayo magsabi. Bakit ako magsasabi ka? Baka ako madami sa away nila. Hindi ka Kristiyano. Diba? Sabi ng Panginoon, kung mahal mo yung kapwa, pagsabihin mo kung nakita mo nagkakasala. Kaya ako sa preaching, sinasabi ko yung tama. Para magbago. Kasi kung nagsasabihin ko sa inyo, aamu-amuin ko kayo. Alay, hindi magbabago ang tao. Kaya sinasabi ko, huwag natin panatilihin na sasabihin natin, paano ano tumama? Ibig sabihin, magbago ka. Ibig sabihin, sabi ng Panginoon, mag-iba na tayo ng isip at puso to change our heart. Sabi ng isang umaawit, kailangan tayo magbago. Magbago ka! Magbago ka!
Nandi ka magsisi sa huli. Kasi pag hindi ka nagbago, impyerno ang buhay natin. Pero kung magbabago tayo, nakatitiyak tayo ang buhay na walang hanggan na pangako ni Yahweh El Shaddai. Amen! Amen! Ang buhay ng Kristiyano hindi lang para maging masaya. Ang buhay ng Kristiyano hindi para mag-enjoy lamang. Ang buhay ng Kristiyano ay pagtutuwid ng buhay natin going to heaven. To change our heart. To make us true. Yung magiging totoo ka, magpakatotoo. Huwag maging tupperware, huwag maging urukan. Ano hindi urukan na yun? Kailangan huwag ng plastic. Maging totoo na po tayo. Kaya dahil sa wala ng oras, pagbabalik ko na lang yung part 2. Yung part 2 po, pagbabalik ko, part 2. Ayun po, lahat ng gustong makarating sa langit, ipapanalangin ko na po kayo. Gusto nyo na? Gusto nyo nang ipanalangin ko sa langit, papunta na ng langit? Huwag muna. Huwag muna tayo pumunta ng langit. No, ipagpatuloy natin pinagagawa ng Panginoon. Sabi roon sa pangmuli, sabi roon, ang nais ng Panginoon ay kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Ano yung bunga tinutukoy ng Panginoon? Yung pagiging successful natin at makitang tagumpay tayo sa pananampalatayang binigay ni Lord. Yung makitang ang ugali mo'y bago na, ugali na ni Kristo. At yung bunga ng iyong pagsisikap sa Panginoon na marami kang kapatid na nailapit sa Diyos. Baka naman naglilingkod na tayo, narito ka pero mga pamilya natin hindi natin maakay. Baka coordinator ka pero yung asawa mo nasinggero pa hanggang ngayon. O baka ikaw ay may tungkulin na rito sa El Shaddai pero mga anak mo hindi pa naaakay. Dahil hindi mo sinisikap akayin. Kung hindi mo maaakay, tatakbuhin mo papunta rito at siya magbabago ang buhay niya. Kaya na kayo lahat. Itaas ang mga kamay, mataas ang mataas. Mataas ang mataas. Kung nakinig yung choir, kung ano yung desire ng puso nilang awitin, ayun ang aawitin natin patungkol sa mensahe ni Lord. Taas ang ng mataas. Panginoon, kami po'y nagsusumamo sa iyo at umaasang ikaw ang Diyos na siyang kikilos at gagalaw upang sa ganon kami, Panginoon, ay umuwi tagumpay. Kaya, Panginoon, kami po'y nandito at umaasa na ikaw ang tunay na tapat sa tagapagligtas, na ikaw ang Diyos na umibig sa amin at kailanman hindi magbabago ang pagtingin mo sa amin. Kaya naman, Panginoon, narito kami at umaasa at sumasamba sa iyo. Sa tinig ng mga amang aawit na ito, nawa po'y i-bless mo kami at lumaloy ang iyong anointing and power. Sa pangalan po ni Jesus.
presence of the Lord, ano ba yung mensaheng iyong narinig ngayon, sir? Tulad sabi ng Panginoon, isang salita lang na iuwi mo ngayon. There is power. Pwedeng yun ang isang dahilan para gumaling ka at lumayan. You claim that power. It is the powerful word of God. Tanggapin mo yan sa puso. And we know He is here in our midst. Kumikilos siya ngayon na may kalakasan para ikay pagalingin. Para ikaw ay hawakan, haplusin, ibawon, at palakasin. Dalhin mo ang kamay ng Diyos ngayon. You feel the presence, the powerful hands of God. Because we know and we believe He is here. Narito siya. Surely the presence receive the healing power. Be healed in the name of Jesus Christ. Be healed by faith. You receive Him in the name of Jesus. Take the power, healing and deliverance in the name of Jesus Christ. Be healed. Be healed. Be healed in Jesus' name. I can feel His mighty power. I can hear the breath of angels wing. I see glory on His face. Truly the presence of the Lord. Ipano ang kamay sa ulo ngayon. Panginoon, sinabi mo sa Mark chapter 16, from verses 16 to the following verses, na sino mang sumampalataya at bautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay may kaparusahan. Panginoon, pinig ka mo na sino mang sumasampalataya at nagtatagal na ganitong tanda na kapangyarihan. Sa iyong pangalan makapagpapalayas kami ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Dumapot pa kami ang ahas, hindi kami maaano, tinaman ng lahas, hindi kami mamamatay. Kaya kami nananalig, Panginoon, na mga kamay mo ang napatong sa aming mga ulo. At kayo dumadali ng kapangyarihan mo, Panginoon. Tagapin natin ang kagalingan at kalayaan. Tagapin natin ang himalaan ng Diyos. Receive! Receive the power, healing and deliverance. Be healed! Be healed! Be healed! Be healed! Be healed!
Yung malakas. Amen. Sino pinagaling? Yan, it's by faith that you receive healing. Yung may pananampalataya. Remember, faith is composed of believing, trusting, and hoping. Naniniwala ka, nagtitiwala ka, tumaasa ka, ay sa Diyos. Hindi sa alok ng mundo. Okay? So, taas ang lahat ng mga daladalahan. Yung inyong mga bag, yung wallet, yung passport. Gustong makarating ng Amerika, dumating dito sa inyo si Brother Rex America. Mayroon nang ibig sabihin na mangyayari. Sabi ko ng Lord, bakit hindi mo ba ako sa pilido ko? Nakarating nga ako. Sinambot ko. Nung ihagis ang Sir Peter, sinambot ko sa Amerika! After hanggang na by 10 years, visa pa ako, babalik ako. Babalik ako by anniversary ng USA and Canada. Para bago na-expired yung paraling na. Tapos sabi ko, Lord! Nakarating ako ng Israel. After Israel, nakarating ako. Israel. Siyempre, natapakan ko yung 25 countries. In Him, nothing is impossible. Lahat ng gusto makarating na ibang bansa, itaas mo na yan. Itaas mo na ang naming Diyos magbasan. Ang mga bagay na ito, panyo, asin, langis, Biblia, wallet, bag, passport, papeles, bagbasan, Panginoon, ang lahat ng ito, at lahat ng nasa sa aming isipan at puso na ay sa kalooban mo, mangyari at maganap, Panginoon. Kaya Ama, ang lahat ng itong aming hawak, maging tubig at langis at anumang bagay, gamitin mo sa kapanahunan upang ang mga kapatid namin na sa aming mga tahanan ay mga sigaling din. At Lord, gamitin mo ang mga bagay na ito para makakay namin ang aming mga pamilya sa gawain mo. Sa pangalan ni Jesus, ibaba ang lahat ng daladalahan. At ihahagis ko na po ang inyong bonus. Okay? Welcome po doon sa nagpaan sa atin na sa Facebook. Ngayon ko na nakita si brother. Welcome brother. Mamaya tayo mag-usap. Kung man ang problem mo, solve na yan. Okay? Kasi sabi ko punta ako dito, kapag punta siya dito, nandiyan pala siya. Okay? Ngayon ko lang siya nakita. Okay? At use social media to spread out the word of God. No? Kayong lahat, may mga cellphone kayo. Sa umaga pa lang, umaga, hanap kayo ng isang verse sa Biblia at i-post niyo sa Facebook niyo. Baka naman kayo may page, walang book. So, lahat po yan, yan ginagawa ko sa aming area. Lahat, kailangan every morning, magpo-post kayo ng Word of God. Okay? To evangelize people. Lahat ng tao, halos lahat ay may cellphone. Pagbukas dyan, lahat ng panong puro Word of God bababasa namin. Sa daming tao, Yan, yun lang iba tinatamad mag-post kung anong natinahanap, chismis. Yan. Alam mo, pag masamang balita, huwag yung isi-share. Ha? Kasi kung may kaso yan ganyan, yung nag-share kayo ng hindi naman alam yung punot dulo, madadamay kayo dun. Ha? Kaya wag kayo mag-share ng ipinasa lang sa inyo, ang ganyang pasa lang kayo ng pasa. Mula ngayon sa salita ng Diyos ang inyong ipapasa. Salita ng Diyos. At ang magpapasa ng salita ng Diyos, mula ngayon magbilang kayo ng ilang panahon, pupunta na kayo sa bansang inyong patutunguhan. Okay? Taas ang inyong mga kamay, at tatanggapin nyo na. Tatlo po yung ihahagis kong bonus nyo, at isisigaw nyo, thank you, Lord! Thank you, Lord! Kaya yun yung sinabi ko. Okay? Thank you, Lord! Okay? May the Lord God bless us all now and forever in the name of the Father. Father pala. That is a declaration of God is love. There is Father, there is Son, there is Holy Spirit. Doon na po combine yung pag-ibig. Because love is a community. It's a family. Family. Kaya family, ibig sabihin, Father, Mother, I love you. Family. Father, F-A-M, Father, Mother, I love you. Family. Ganun po ang Diyos. God is love. Okay? Handa na kayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, ito na ang unang bonus nyo. Ano sisigaw nyo?